Nagsibak si Coach Johnny Del Cardel sa grupo ng Terra Firma matapos ang 6 na taon sa prangkisa kung saan nagmula si Stephen Holt at Isaac Go ng Barangay Ginebra. Si Coach George Gallant naglabas ng kanyang saloobin tungkol sa paparating na Game 5 versus Barangay Ginebra at si Coach Yen Giao may nakikitang paraan para matalo ang TNT kasama si RHJ sa serye ng semifinals. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang 6 na taon sa Terra Firma, tuluyan ang sinibak ng management si Coach Johnny Del Cardel. Matatanda ang nahubog niya ng gusto, ngayon ay player ng Ginebra na si Stephen Holt kasama si Javi Gomez de Leaño, Isaac Go at iba pa bago nila nilisan ang prangkisa. Kaya naman hindi napigilan ng ilang players ng nasabing team ang malungkot sa nasabing pangyayari. Narito ang report. Tutukan natin ang pahayag ni Team Manager Ronald Tubid sa report ni Jerry Ramos sa Spin. May mga players na nalungkot kasi malaki na itulong naman ni Coach Jan sa karir nila para makilala sila. But sabi ko nga sa kanila, as professionals, kasama sa trabaho natin yan. That's part of our job. Ganun talaga yung basketball. Nag-practice na kami last Monday eh. We're picking up the pieces. Well, para sa akin, tama naman yung sinabi ni Team Manager Ronald Tubid. Walang permanente, lalo na sa basketball. Andito ka ngayon, baka bukas wala ka na, di ba? Nailipat ka na sa ibang team. Sa parte ni Coach Jan, or siguro kahit sinong coach, masakit talaga yon. Lalo na kung hindi mo inaasahan na ganun yung mangyayari sa'yo, di ba? Pero base sa naitalang stats kasi, nagtala lang ang Terra Firma ng 30 panalo sa 113 na laban. Sa pamamahala po yan ni Coach Johnny Del Cardel. So kung bubusisiin mo talagang mabuti, napakaliit ng porsyento yung naitala nilang panalo habang hawak ni Coach Jan. Usap-usapan na ito na ata yung pinakakonting panalo sa ganong karaming laban ng team. Pero siyempre malaki rin yung naiambag ni Coach Jan sa mga player na katulad ni Stephen Holt, Isaac Go, Javi Gomez de Leaño at iba pa bago sila umalis sa grupo. So ibig sabihin kahit paano, kahit na akusahan silang farm team, may magandang naibigay si Coach Johnny Del Cardel. At dahil wala na si Coach, sinasabing ipinalit dito si Assistant Coach Raymond Chonco. So isa na namang pahina yung nalagas sa kupunan ng Terra Firma matapos silang umakyat sa playoffs ng Philippine Cup nung nagdaang season. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayoff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Kung tuluyan ang sinibak sa pwesto si Coach Johnny Del Cardel sa Terra Firma, inamin naman ni Coach George Gallant ng SMB na tinatrato umano nilang Game 1 pa lang ang paparating na Game 5 ng semis kalaban ng Ginebra. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Coach George sa report na Richard D. ng The Manila Times. Sana hindi na masundan yung bagay na yan. Sana mabago natin yung resulta sa Friday. Iniisip na lang namin Game 1 sa Friday dahil sa best of 3, napaka-importante ng Game 1. Okay, so yung wini-wish kasi ni Coach George na mabago sana ngayong Friday, yun yung panalo ng Ginebra at ng SMB. Base kasi sa naging resulta ng laban, matapos manalo ng SMB, natatalo sila sa susunod na laban. Ganon din yung Ginebra, natatalo rin sila sa SMB kapag nanalo sila sa huling laban. So ang wish ni Coach George, sana masundan yung panalo nila. Sana raw hindi sila matalo ngayong Game 5 sa Ginebra dahil kung pagbabasayan yung palitan nila ng panalo at talo, Ginebra ang may posibilidad na makalusot ngayong Biyernes. Yun yung trend. Yun yung sinasabi doon. And doon sa pagtrato niya na Game 1 pa lang ang Game 5 ng semis, best of 3 na lang kasi to. So, sinabi na rin niya na sobrang mahalaga talaga yung Game 1. Kung sino kasi yung makakakuha ng Game 1, malaki yung posibilidad na makalusot na sa susunod. Nasa kanya na kasi yung momentum eh. Mataas na yung moral niya kung nanalo siya sa unang laban, di ba? Ibig sabihin, ganun ka-crucial yung laban sa Game 5. Siyempre, alam natin ang susi ni Coach George para manalo sila dyan. Kailangan mag-produce ng maganda mga key player na sina Junmar Fajardo, CJ Perez, EJ Anasique at Marcio Lassiter. Kung puputok sila ngayong Game 5, posibleng may kalagyan ng Ginebra. Sa panig naman ng Ginebra, kailangan trangkuhan nila si Junmar kung gusto nilang manalo dyan.
Kapag kasi pumutok si Junmar, kasama niya kagad ang ilang players na nabanggit natin. CJ Perez, EJ Anosike, Marcio Lassiter, pumuputok din sila at ang resulta nananalo yung SMB. So para maiwasan ni Coach Tim na matalo sila dito, dapat ma-check niya yung laro ni 8-time MVP. Habang gustong mabago ni Coach George Gallant ang trend sa pagitan ng SMB at Barangay Ginebra, tila kampante naman si Coach Yengew ng Rain or Shine sa kabila ng pagkatalo ng 3 beses sa TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes. Tanong, paano nga ba nagiging kampante si Coach Yeng versus TNT? Tutukan natin sinabi ni Coach Yeng sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Ang pag-asa namin, magtuloy-tuloy lang ang series. Si Ronde, naglalaro siya ng 46 minutes sa isang laro at high intensity. So tingin namin kung ma-extend namin to ng 6 or 7 games, may posibilidad na mapagod siya. Kung may pagpapatuloy natin ang series at some point, mas magiging fresh tayo kaysa sa kanila. Alam niya sobrang bigat ng pasan ngayon ni Coach Yeng. Isipin nyo kung magkamali sila ngayong Biyernes, wala na sila. Pasok na yung TNT. Bagsak naman sila. 3-2 na kasi sila dyan So more or less, gagawin lahat ng TNT ang kaya nilang gawin para makuha nila ang isang slot sa finals. Pagkakataon na nila to. Pero ayun na nga, si Coach Yeng, wish niya mapahaba ang series at para magawa nila yan, kailangan manalo sila ngayong Friday. Iniisip kasi niya na posibleng bumaba yung laro ni RHJ kasi nga pagod na siya. Babad siya sa laban. 46 minutes ba naman kada laro, di ba? So, yun yung hinihintay ni Coach Yeng. May point naman siya talaga doon. Posibleng mapagod si RHJ. Ang problema lang siguro is kung hindi nila mapigilan yung locals sakaling bumaba ang laro ni RHJ. Katulad ni Oftana, si Pogoy, mga sharpshooter yan. Si Poy Eram, nung last na laban nila, kumumada siya ng 8 puntos. And si Nambatak, hindi rin biro yung performance niya. So kung magawa niya ng paraan yung locals, posible talaga. Pero kung magkamali sila, wala na. Tapos na yung laban. Alalahanin natin, TNT defending champion dito sa Governor's Cup. Tapos kasama pa rin si RSJ. So mataas ang moral nila talaga rito. Anyway, wala namang imposible, di ba? Lahat posible yan. Strategy lang siguro at tamang implementation ng game plan ni Coach Yeng para maisahan nila si Coach Chot Reyes. So guys, maraming salamat.